Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo mga kababayan. Komentohan po natin ang nangyari po at kaganapan po sa confirmation of charges na ginawa po nila kay dating Pangulong Duterte. At ito po, komentohan po natin ang legal counsel po sa pangunguna po ni Atty. Kapman ay nanindigan po sila na sinasabing may kinalaman umano ang administrasyon ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate sa pagkakahuli ng ICC, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin si Atty. Kapman at syempre po, pakinggan din po natin panuorin yung mga isinampa pong kaso ng sinasabi pong mga salot. Karamihan po'y salot ng lipunan umano. Grupo ng mga salot di umano ng ating bansa ang mga nagsampa ng sinasabing charges sa dating Pangulo. Unahin po natin si Atty. Kapman. This is a court of law which decides matters on the basis of evidence, not on the basis of political demagoguery, and not on the basis of a desire to effect regime change despite the democratic will. And certainly not on the basis of statements made by Ombudsman Jesus Crispin Remulla, who professed that domestic justice would be denied, according to Mr. Butuyan, because of the lack of forensic reports and police reports. Now, I don't know which case Mr. Butuyan's metaphorical ship sailed into, but he clearly hasn't read the evidence. Whilst he was speaking, we examined the evidence, and out of that evidence, we found at least 35 reports substantiating 49 of the incidents which are mentioned in the document containing the charges. Your Honours, Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. His expletives and hyperbole grated, while his honesty and wild popularity irritated. He spoke openly, from the heart, sincerely and truthfully. And what a contrast between him and his successor in the Malacanang. For President Rudy, his word was his word, and the people knew it. For President Bong Bong, his word is for the wind, and the people will not forget it. Let me remind everyone of the letter which President Ferdinand Marcos Jr. signed, it's on the screen, and in which he gave a cast-iron undertaking that his government, and I quote, will not assist the ICC in any way, shape or form. Well, as we know, he failed to keep that promise. Rodrigo Duterte was unconstitutional and unceremoniously hauled off to The Hague. And when called upon to defend his master's actions and the said letter at a Senate committee hearing, the then Secretary for Justice, once again Mr. Jesus Crispin Remulla, persisted with the same dishonest theme. And I quote his words, "We did not assist the ICC. We continue with the very tenor of the letter that we did not assist the ICC and we did not have any contact with them." So he said, but with a document emanating from the prosecution team opposite and disclosed to us a mere week ago, not as information material to the preparation of our defence, but as exonerating evidence, we can now substantiate what we have suspected for a long time. The document comprises a transcript of a telephone call covertly recorded between four parties who cannot be mentioned in public, and one of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. Yan po mga tambay. Totoo po yun. Lahat po na sinabi ni Atty. Kapman. Hindi po ba? Grabe po ang ginawa nila at ni Boying at ni BBM, mga katambay. Grabe po. Halos lahat po ay talagang tumutukoy po sa kanila na talagang sila po ang nagplano ng lahat at lahat po ng sinalita nila tungkol po sa ICC, lalong sinasabi po ni Atty. Kapman na ito po ang ICC
ay hindi na po saklaw ang ating bansa. Ganon din po si Remulla na hindi po sila magpapasakop sa ICC. Mga wala pong isang salita. Yan po yung mga taong walang dignidad umano. At syempre po, alam naman po natin pare-parehas na talagang grabe po ang ginawang politika dito kay dating Pangulong Duterte. At alam naman po natin kung magsalita po si dating Pangulong Duterte ay nanggagaling sa kanyang puso. Hindi po pag sinabi niya, yung sinasabi niyang mga words, hindi po ba? Nang machuchugi kayo, pag hindi kayo umayos, hindi kayo sumunod sa batas, ay uubusin ko kayo. Yun po ay isa po yun isang salita para po sa mga kriminal. Hindi po para sa matitinong tao yun na kayo, umayos na kayo, magbago na kayo. Hindi po ba? At nakita naman po natin ang napakalaking pagbabago ng ating bansa sa loob ng 6 na taon. At pakinggan din naman natin mga tamba, yung mga charges na isinampa po ng mga salot ng bayan, di umano, ang mga salot na ito. Pakinggan po natin yung mga sinampa po nilang kaso. Nagawa po ito. At alam naman po natin kung sino po ang nasa likod na ito. Nahandyan po mga kabayan, yung sinasabi pong pambansang asong ulol umano, at syempre grupo umano nila Dilima. Hindi kaya, mga kabayan, lalong-lalo po nahandyan sigurado si Las Cañas at si Mato Bato. Hindi po ba? Yan po ang sinasabing mga bayaran na kinuha nilang witnesses. At yan naman po ay napakahirap patunayan, mga kababayan. At yung sinasabi daw po na mga natsugi, na mga narco-politics ay ibinibintang din po sa dating Pangulo. Pero yan po ay salot po ng ating lipunan umano. Pakinggan po natin ito. Sandali po, set up ko lang. Lagyan ko ng sounds. Lagyan natin ng sounds. Opo, ito na po. Biktimang nakalista sa dokumentong nilabas noon ng ICC tungkol sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte, 5 lamang ang pinangalanan. Una rito, si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Rosal Espinosa Sr. na pinangalanan ng sangkot sa droga noong August 2016. Inaresto noong October 2016 sa reklamong may kaugnayan sa drugs at firearms. November 5, 2016, pinagbabaril ng mga pulis si Espinosa sa loob ng isang kulungan sa Leyte. Unang nagpaputok umano si Espinosa habang hinahain sa kanya ang isang search warrant. Kasama rin si Espinosa na napatay noon ang kapwa detainee niyang si Raul Yap. Nanlaban din daw sa mga pulis si Yap. Base sa imbestigasyon ng NBI, rubout ang nangyari kina Espinosa at Yap. Isa pa sa mga biktima, si dating Ozamis City, Misamis Occidental Mayor Reynaldo Parohinog Sr. Habang naghahain ng mga pulis ng search warrant sa kanyang bahay noong July 2017, napatay ang alkalde. Sa ulat ng mga otoridad noon, pinaputukan sila sa operasyon kaya't pinagbabaril sina Parohinog at 15 iba pa. Isa namang sibilyan na nasa drug watch list noon, si Benjamin Visda. Napatay siya ng pulis habang dinadala sa police station sa Tondo, Manila noong October 2016 dahil nang agaw umano siya ng baril at nagpaputok sa mga ito. Panghuli, ang 17 anyos na estudyanteng si Kian De Los Santos. Sa gitna po ng operasyon kontra droga noong August 2017, pinaputukan umano ni De Los Santos sa mga pulis kaya nila binaril ang menor de edad. Pero taliwas ito sa kuha noon ng CCTV. Narinig pa ng Nakita nyo po mga tambay, si Kian po, mga kabayan, yung pulis na sangkot dyan ay naaresto po yan at nakasuhan at nakulong pa yata, mga kabayan. Yung pulis na yan, yung dinadawit po kay Kian, mga kababayan. May hustisya po sa ating bansa. Hindi po ba? May hustisya. At nakita naman po natin yung sinasabing mga kaso, panahon pa ng mayor siya, mga kabayan, yung sinasabing mga DDS daw po, yung sinasabing death, ano ba yung sinasabing DDS nila, yung Duterte Dead Squad po ba yun? Mga kabayan, ang tinatawag nila, sila nagpangalan dun eh. Hindi po ba? Yan po sa pangunguna nila Mato Bato at ni Las Cañas. Hindi po ba? Yung mga issue na yan po ay tinutukan po ni Dilima yan noong panahon siya ay DOJ at wala po silang napatunayan dyan. Pero dinala po nila yung issue na yan sa ICC. Mga kababayan, noong panahon po na
alkalde pa ang dating Pangulong Duterte. At yung sinasabi pong halos biktima raw po ay puro po narco politics. Nasa hot seat, nasa drug list ng ito pong mga mayor na ito ay sangkot po at ipinasok po talaga ang negosyo na pulburon, mga kababayan. At isama na rin po natin komentuhan, ito pong iniintay po natin napakatagal na. Ito pong desisyon ng Korte Suprema na magpapatunay na talagang may kinalaman ang pamahalaan sa pagdukot at pagkidnap sa dating Pangulo, mga kababayan. Dahil iniintay po natin na napakatagal na, pati po ng ating mga kababayan, ang desisyon ng Korte Suprema sa ginawa po nilang kidnapping sa dating Pangulo. Painggan po natin yung mga kababayan natin na nakiisa rin po at kinalampag po ang Korte Suprema natin, mga kababayan, para po ilabas na po nila ang desisyon, lalong-lalo po sa mga petisyon ng pamilya Duterte. Ito po, mga kababayan, panoorin po natin, pakinggan po natin ang ating mga kababayan. Wala na po tayong maasahan sa ating executive branch. Ganun rin po sa legislative branch, wala na tayong maasahan. Alam naman ng lahat yan. Hindi umaasa ng hustisya mula sa ehekutibo na pinangungunahan ng Pangulo ang mga taga-suporta ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Nagtungo kanina ang Duterte supporters sa Supreme Court para ipanawagan na desisyonan na ang mga nakabinbing kaso kaugnay ng pag-aresto kay FPRRD at pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Kasama na rito ang petition for habeas corpus ng mga anak ng dating Pangulo para ibalik ang kanilang ama sa Pilipinas at ang bukod na inihaing petisyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pagbawalang makipagtulungan ang pamahalaan sa ICC. Ayon sa grupong United People's Initiative, posibleng mapauuwi ng bansa si Duterte kapag may desisyon na ang hukuman. Bahagian nila ito ng accountability at transparency sa pamahalaan. We are sure kasi when they resolve these cases, maaaring maipabalik natin si dating Presidente Rodrigo Duterte dahil maliwanag naman po talagang merong kidnapping, maliwanag naman po talagang hindi dumaan sa ating legal system. Malinaw naman anilang dinukot ang dating Pangulo at ang masama pa ay pinabayaan na lang sa ibang bansa. Walang due process dahil agad itong inilipad papuntang The Hague na hindi idinaan sa mga lokal na hukuman. Ang ibang taga-suporta ni FPRRD naniniwalang ang pagsuko sa dating Pangulo at pagdala sa ibang bansa ay malaking inhustisya. Pagkatapos ang masama nito, iniwanan nila sa ibang bansa, walang aid, walang tulong galing sa gobyerno ng Pilipinas. Inabandon na nila yung Pilipino sa ibang bansa. Nag-iisa siya doon. There is really a grave injustice that was done to the former President Rodrigo Duterte. He was illegally kidnapped and handed over to a foreign country. Una nang sinabi ng Department of Justice o DOJ na hihintayin din nila ang desisyon ng Supreme Court sa mga kaso kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Ituan niya ang kanilang batayan sa magiging hakbang ng pamahalaan tulad ng ano ang nararapat gawin kapag may warrant of arrest na ang mga co-perpetrators ng dating punong ehekutibo. In this case, the highest court in the land has yet to issue its ruling on this matter. So we deem it prudent to wait for that. Dante Amento, UNTV. Yan po, mga tambay, dahil nga po hindi po nakakuha ng Bill of Rights, mga bayan, hindi po nakakuha ng hustisya at tamang proseso ng batas ng ating saligang batas, ng ating konstitusyon. Hindi po ba? Kaya po lahat ng sinabi ni Atty. Kapman, mga bayan, na talagang dito po sa nangyari po na kaso at kinaso nila na wala pong katotohanan, puro kasinungalingan, gawa-gawa, at alam naman po natin kung sino po ang nasa likod ng mga kaso sa buwatan na ito, di umano, ay nakita na po natin, alam na po natin ang grupo ng mahigit na pong 5 taon na mga salot di umano sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po dito, yung sabwatan, grabe po ang nangyari sa sabwatan dyan. Hindi po ba? Kaya nga po nasabi ni Atty. Kapman, sabwatan at may kinalaman ang pamahalaan na tinatawag po ng kanyang ate na bangag. Hindi po ba? Dahil po lulong sa pulburon.
Kaya nga po'y sinasabi ng ating mga kababayan, mga taga-suporta ng ating dating Pangulo, na nahandun po sila. Kanina po, kinakalampag po nila kahapon, kinakalampag po nila kahapon ang Korte Suprema dahil mag-iisang taon na po yung ginawa po nila sa dating Pangulo ay wala pa rin desisyon ang mga petisyon ng pamilya Duterte. Pinabayaan nila ang dating Pangulo, inapi, walang suporta ng gobyerno, parang pinatapong ka, parang hayop. Hindi po ba? Grabe ang ginawa nila at grabing sakripisyo po ang nangyari po kay dating Pangulong Duterte. Ginawa po siyang parang hayop. Ipinatapon po ng administrasyon po na sinasabi po ni Atty. Kapman na nasa likod po nito ng lahat ay may kinalaman ng administrasyon na tinatawag na bangag. Ayon po kay Atty. Kapman. Grabe, no? At alam naman po natin yan, hindi naman tayo mga tangat bobo, mga kababayan. Saan ka nakakita? Ang umaaresto sa'yo, ang dala-dala, cellphone, gawa-gawa lang yata yung kanyang hawak-hawak na cellphone na sinasabing meron siyang hawak. Mga kababayan, warrant of arrest, nasa cellphone, unbelievable. Ibang klase. At saan ka nakakita? Isang pulis, aarestuhin mo ang dating Pangulo. Isang piskal, dalubhasa sa batas. Isang abogado, isang dating Pangulo. Ganun mo lang siya aarestuhin? Sa airport? Diretso sa kampo? Hindi po ba? Grabe! Hindi po ba? At hindi mo na pinalabas at pati po ang kanyang Bill of Rights na karapatan niya kumuha ng counsel o legal counsel niya ay hindi mo na rin pinayagan at pinapasok sa Villamor Air Base. Hindi ba? Wala ka nang pinapasok at hindi mo dinala sa korte ng Pilipinas. Kaya nga po yung sinasabi natin, mabuti pa yung ginagawa pagka nanguhuli na magnanakaw, nanguhuli ng mga holdupper, dinadala sa korte. Samantalang si dating Pangulong Duterte, wala pang kaso. Wala pa siyang kaso. Kahit sa Pilipinas, wala siyang kaso. Walang nililitis na kaso. Walang nagsasampa ng kaso. Pero pinatapon mo, walang kaso sa bansa. Walang mabigat. Kung meron mang kaso ito sa bansa, mga kababayan, sa bansa mo pa rin lilitisin eh. Dahil may sarili kang soberenya. May sarili kang judicial. At hindi tayo hawak ng ICC. Hindi tayo saklaw niyan. Kaya yung ginawa po nilang pagtetrador sa dating Pangulo, grabe po ang ginawa nila. Dahil po para lang mapagtakpan, real talk, ang kabulukan nila. Dahil bulok na bulok po sila umano sa dami ng natuklasan ng mga Pilipino sa pinaggagawa nila sa ating bayan. Hindi po ba una-una ang bisyo na pulburon, pati asawa, sangkot daw umano, di umano, sa ibang bansa, sa Amerika. Hindi po ba? At meron pang kung ano-ano mga video na kumakalat. Hindi po ba? At grabing pagnanakaw, korupsyon ang mga issue nila at pamumulitika. Kaya po sinakripisyo po nila ang dating Pangulo para lahat mapagtakpan at kinontrol nila lahat ang ahensya ng gobyerno para po ito pagtakpan at magsabwatan di umano. Pati po ang mga men in uniform natin ay mukha po yatang kasama rin di umano sa sabwatan, lalo-lalo po ang matataas na general sa ating bansa. Hindi kaya? Kaya po mga kababayan, umaasa po tayo dahil dito po sa sinampa nilang kaso, dito po sa sinasabing confirmation of charges sa dating Pangulo, nakita nyo naman po kung ano-anong klase at kung sino-sino po mga tao at kung ano-anong mga klaseng tao. Ito po na sinasabing yung sinasabing natsugi. Kung gaano po karami ang pinahirapan yan na mga kababayan natin na malulong sa masamang bisyo. Pinahirapan po tayo niyan, yung bisyo na yan, sa kabila na sila ay nagkakamal
ng limpak-limpak na salapi dahil sa bisyo niyan at tayo po'y unti-unti pinapatay ng mga hayop na yan. At grabe rin po ang ginawa sa atin ng lulong sa pulburon. Hindi po ba? Grabe pong krimen ang ginawa niyan, yung mga lulong sa pulburon. Grabe po. Pahirap po sa ating bansa yan. Pati po ang ekonomiya natin hindi lalakas pagka ganyan ang bansa mo na lulong at napakarami na gumagamit sa ating bansa. Milyon! Milyon! Hindi po ba? Kaya nga ipagpapasalamat mo kay dating Pangulong Duterte dahil siya lang ang nagkaroon ng pagmamahal sa bansa. Meron siyang malasakit sa taong bayan. May malasakit siya sa mga susunod na henerasyon ng ating lahi. Hindi po ba? Bihira po sa presidente yan na meron kang pagmamahal, may malasakit ka at may kamay na bakal para sa mga masasamang tao. Pero ngayon, mga kababayan, hindi po natin nakita yan. Dahil ang nakita po natin ngayon, yung nakita rin po ni Atty. Kapman. Ang mismo na pamahalaan ng ating bansa, mas pinorotektahan pa ang masasama, gawaing masasama ng mga ito. Doon pa kumampi at dinamay ang dating Pangulo na gustong-gusto niya na malinis at mabigyan ng proteksyon ng bansa. Ibang klase po. Mga kabayan, mas sumama pa at pumanig pa ang gobyerno ng bangag na tinatawag na kanyang ate. Ibang klase po. Kaya po sana po, ito pong ginawa ng ating mga kababayan, sana po magtuloy-tuloy na po ito. At sana po, ang ating Korte Suprema, ang ating mga justices, ay tapusin na po nila ang issue nitong dating Pangulong Duterte para po ang taong bayan ay makita po ang tamang desisyon dahil ang Korte Suprema na lang po ang inaasahan natin, ang pinakamataas na hukuman. Ito na po ang kahuli-hulihan na dapat po natin talagang paniwalaan ang desisyon nito. At sana po, kung susundin po ang saligang batas ng ating konstitusyon, ay pare-parehas po tayong may Bill of Rights. Kailangan po natin meron tayo niyan, hindi po katulad ng nakita natin kay dating Pangulong Duterte. At ang pinagtataka natin, bakit kaya hindi ilabas matagal na, mag-iisang taon na? Bakit kaya? May pressure kaya sa Korte Suprema? Huwag naman sana na magkaroon ng pressure. Kaya ayaw pa nilang desisyonan. Mag-iisang taon na. Hindi po ba? Bakit kaya? Yun din ang tanong natin eh. Mayroon bang sagabal o sinasabing pumipigil na ilabas ang desisyon, lalong-lalo po pagdating sa konstitusyon ng ating batas? Sana po hindi mangyari yung iniisip ni Kamanong na merong nagpe-pressure sa ating Korte Suprema. At sana po manatili pong nakapiring ang ating Korte Suprema na para lang po sila sa katotohanan at para po sila sa ating konstitusyon. Hindi po ba? At syempre po patuloy po tayong magdasal, manalangin na sana po ay lumabas po ang tunay na katotohanan, hindi po ang kasinungalingan at sabwatan. Patuloy po tayong manalangin mga kabayan na sana po ay katigan ng katotohanan ang dating Pangulong Duterte sa ginawa po sa kanyang kasamaan ng gobyerno ng binagoong Pilipinas at ng mga nakipagsabwatan dito di umano. At syempre po ang panalangin natin ay laging maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President at ganoon din po ang dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At tayo rin po mga kababayan ay maingatan din po sa kapahamakan. Thank you po sa inyong mga dasal mga kababayan. At syempre po mga kababayan, tiis-tiis lang po tayo. Tiis-tiis lang po tayo. At God bless po sa inyo lahat. Paalam po muna. Bye-bye.